Binago ko ang aking huling habilin. Lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 30 taon. Ang kumpanya, ang mga bahay, ang lahat ng pera sa bangko. Binago ko ang lahat. Ang 1 bilyong piso na pamana, wala na siyang makukuha kahit 1 sentimo. Ginawa ko ito isang umaga, habang mahimbing siyang natutulog sa aming silid, habang hinihimas niya ang kanyang tiyan, ang tiyan kung saan dinadala niya ang sanggol na akala ko ay sa akin. Marahil ay nagtatanong kayo kung bakit. Paano nagawa ng isang asawang lalaki, ng isang ama, na gawin ang isang bagay na ganito kawalang puso? Ang sagot ay simple lang. Dahil ang babaeng pinakasalan ko, ang babaeng minahal ko matapos mamatay ang aking unang asawa, ay hindi pala ang taong inaakala ko. Ang buhay ko ay parang isang perpektong larawan. Ako si Luis Reyes, 55 taong gulang. Piniyayaan ako ng Diyos ng tagumpay sa negosyo. Mayroon akong mga ari-arian na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso, isang kumpanya na nakapangalan sa akin, at isang reputasyon dito sa Maynila na kayang magbukas ng anumang pinto, ngunit lahat ng iyon ay handa kong isuko, maibalik lang si Elena, ang una kong asawa. 6 na taon na siyang wala, at sa loob ng 6 na taon na iyon, para akong isang kaluluwang ligaw sa sarili kong bahay. Hanggang sa dumating si Lorna, 40 taong gulang siya nang makilala ko. Sapat ang kanyang kabataan para iparamdam sa akin na muli akong nabubuhay, at sapat ang kanyang gulang para maintindihan ang aking pinagdaanan. Tinanggap ko siya sa aking buhay, sa aking tahanan, at unti-unti nawala ang kalungkutan. Ang perpektong larawan ay nabuo. Nariyan si Lorna, ang aking mapagmahal na asawa, na ngayon ay nagdadalang tao. Nariyan ang aking kaisa-isang anak na si Isabel, isang matalinong babae na nagmana ng lahat ng kabutihan ng kanyang ina. At nariyan si Marco, ang asawa ni Isabel, ang aking manugang. Itinuring ko siyang tunay na anak. Mula sa isang simpleng posisyon, ginawa ko siyang vice president ng aking kumpanya. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Siya ang magmamana ng aking negosyo, ang magpapatuloy ng aking mga pinaghirapan. Gabi-gabi, sa aming hapagkainan, tinitingnan ko sila, ang aking pamilya, masaya, buo, at nagpapasalamat ako sa Diyos. Salamat po, Panginoon, ang bulong ko sa aking sarili. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Pero ang hindi ko alam, ang perpektong larawan na iyon ay isang malaking kasinungalingan. Sa harap ko, sila ay isang masayang pamilya, ngunit sa likod ko, mayroon silang ibang plano. Ito ang pagtataksil na sumira sa lahat. Ang kawalan ng utang na loob na dumurog sa aking puso. Habang ako ay nagtatrabaho, habang ako ay nagpapagod para sa kanilang kinabukasan, sila pala ay may itinatagong relasyon, ang asawa ko at ang manugang ko. Silang dalawa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang batang dinadala niya, ang batang inaasahan kong magiging aking anak, ay hindi pala sa akin. Paano ko nalaman? Dahil sa isang doktor na may takot sa Diyos. Sa araw ng kanyang ultrasound, habang masaya kong tinitingnan ng monitor, napansin kong nanginginig ang mga kamay ng doktor. Bigla niya akong hinila palabas ng silid. Tiningnan niya ako sa mata, ang kanyang mukha ay putlang-putla. "Ginoong Reyes," sabi niya sa nanginginig na boses, "kailangan ninyong umalis ngayon din. Kailangan ninyong hiwalayan ang inyong asawa." "Bakit?" tanong ko, litong-lito. "Pakiusap," pagmamakaawa niya. "Maniwala kayo sa akin, nasa panganib po kayo." Nasa panganib, isang salita na paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Iyon pala ang dahilan ng aking madalas na pananakit ng ulo. Iyon pala ang dahilan kung bakit ako palaging nanghihina. Ang mga bitamina na ipinapainom sa akin ni Lord na gabi-gabi. Hindi wala yung mo, bitamina. Lason pala iyon. Dahan-dahan nila akong pinapatay. Ngayon, alam nyo na, hindi ito isang simpleng kwento ng pagtataksil. Ito ay isang kwento ng planadong pagpatay para makuha ang aking 1 bilyong piso. At sa sandaling malaman ko ang katotohanan, alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi pa ito tapos. Sa katunayan, dito pa lang nagsisimula ang lahat. Akala nila, isa akong matandang madaling lokohin,
Akala nila nagtagumpay na sila sa kanilang masamang balak, pero nagkakamali sila. Hindi nila alam na ang bawat ngiti ko, ang bawat pag-inom ko ng kanilang bitamina na palihim kong itinatapon ay bahagi na ng aking plano. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Katarungan para sa akin, para sa aking yumaong asawa, at para sa aking anak na si Isabel. Malalaman nila ang halaga ng pagtataksil sa isang taong nagtiwala at nagmahal sa kanila ng buong buo. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, nais ko sanang hilingin na mag-subscribe po kayo sa ating channel. At kung maaari, pakisabi na rin sa comments kung taga saan po kayo nakikinig. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Maraming salamat po. Ang biyahe papunta sa ospital ay puno ng katahimikan sa aking panig at walang tigil na pananabik naman sa panig ni Lorna. Hawak niya ang aking kamay at bawat sandali ay pinipisil niya ito ng may tuwa. Malapit na natin siyang makita, Luis, pulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang ating munting anghel. Ngumiti ako, isang ngiting pilit na pilit. Sa likod ng aking mga mata, kumikirot na naman ang aking ulo, isang pamilyar na sakit na tila naging kasama ko na sa araw-araw, pero tiniis ko. Para sa kanya, para sa aming pamilya, para sa batang ito na magiging simbolo ng aming pangalawang pagkakataon. Pagpasok namin sa malamig at tahimik na silid ng ultrasound, umupo si Lorna sa higaan habang ako naman ay tumayo sa kanyang tabi. Ang technician, isang masayahing babae, ay ngumiti sa amin. Handa na po ba ang magiging daddy at mommy? Tanong niya. Tumango ako habang pinapanood kong ipinapahid niya ang malamig na gel sa bilog na tiyan ni Lorna. Ilang sandali lang lumitaw sa screen ang isang malabong imahe. Isang maliit na anyo ng buhay sa loob ng sinapupunan. Ayan po ang ulo, sabi ng technician habang dahan-dahan niyang iginagalaw ang aparato. At ito naman ang puso, napakalakas ng tibok, 140 tibok bawat minuto. Narinig ko ang malakas at ritmikong tunog, tum-tum-tum-tum-tum, ang tunog ng isang bagong buhay. Hinawakan ni Lorna ang aking kamay ng mahigpit. Nakita ko ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Ang ganda niya, Luis, sabi niya. Ngumiti ako pabalik, ngunit sa loob-loob ko may kakaibang kaba. Ang sakit ng ulo ko ay tila lalong lumalala at doon nagbago ang lahat. Biglang natigilan ang technician, ang kanyang mga kamay ay huminto sa paggalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok, hindi sa screen ng ultrasound, kundi sa isang mas maliit na monitor sa gilid na nagpapakita ng mga numero at resulta ng laboratorio. Ang masayang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pag-aalala. Tumingin siya sa amin, pagkatapos ay muli sa screen. Sandali lang po, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging formal. Kailangan ko lang pong tawagin si Dr. Jose Santos. Standard protocol lang po. Huwag po kayong mag-alala. Mabilis siyang umalis ng silid bago pa man kami makapagtanong. Hindi magandang senyales iyan, di ba? Kinakabahang tawa ni Lorna. Siguradong ayos lang ang lahat, ang sagot ko, pero ang dibdib ko ay nagsimula ng sumikip. 5 minuto ang lumipas na parang 1 oras. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Santos. Siya ang pinakarespetadong obstetrician sa ospital, isang lalaking nasa edad 50, may mahinahong kilos at mga matang puno ng karunungan. Tiningnan niya ang screen ng ultrasound, pagkatapos ay ang screen ng mga resulta. Tumingin siya kay Lorna at pagkatapos tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng, "Hawa, hindi ko maintindihan." Ginang Reyes, simulan niya sa isang kalmadong boses. May maganda akong balita. Ang sanggol ay perpekto at malusog. Walang anumang problema. Nakahinga ng maluwag si Lorna. Ngunit hindi pa tapos ang doktor. Huminto siya sandali. Pero, dagdag niya, kailangan ko lang makausap ng pribado ang inyong asawa. Saglit lang po, tungkol lang sa ilang papeles at administratibong bagay. Ngayon na? Nagtatakang tanong ni Lorna. 1 minuto lang po, ang sagot ng doktor ay magalang, ngunit pinal. Mayroon sa kanyang tono na nagsasabing wala ng lugar para sa pagtatalo. Suminyas siya sa akin, patungo sa pinto. Sumunod ako sa kanya papunta sa isang maliit na opisina sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay nagsara sa likuran namin.
na may mahinang kalabog. Bigla, ang pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang kumpisalan. Ginoong Reyes, nagsalita si Dr. Santos, ang kanyang boses ay seryoso. Bilang bahagi ng aming standard na pamamaraan, nagsasagawa kami ng isang kumpletong pagsusuri sa dugo, kasama na ang paternity confirmation para sa medical history ng bata. Iniharap niya sa akin ang kanyang computer screen. Dumating ang mga resulta kaninang umaga. Tinitigan ko ang screen. Ang mga salita ay tila lumabo, mga numero, mga code, at pagkatapos, sa pinakataas, isang linya ng text na nakasulat sa malalaking letra. Resulta ng pagsusuri sa pagkaama. Natukoy ang biological father sa sistema, Marco Donovan. Probabilidad, 99.999%. Marco Donovan, ang pangalan ng aking manugang, ang pangalan ng lalaking itinuring kong anak. Paulit-ulit kong binasa ang pangalan. Marco? Donovan, narinig ko ang sarili kong boses tila nanggagaling sa malayo. Iyan ang manugang ko. Alam ko po, sagot ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng simpatya, ngunit may bahid ng galit na hindi maitago. Ang kanyang DNA mula sa health screening ng mga empleyado ng Reyes Properties ay nasa aming database. Walang duda, sila po ay magkatugma. Ginoong Reyes, labis ko pong ikinalulungkot. Pakiramdam ko ay nauubusan ako ng hangin. Ang sakit sa aking ulo ay biglang naging isang matinding pagkirot. Ang mga bitamina, ang mga gabing laging pagod si Marco, ang mga tinginan nila ni Lorna sa hapagkainan, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa aking isipan. Bumubuo ng isang larawan ng karumal-dumal na pagtataksil. Alam ba niya na sinabi niyo na sa akin? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi po. Ang mga resulta ay para sa aking pagsusuri lamang. Nais ko po kayong kausapin muna. Ginoong Reyes, ligtas po ba kayo sa inyong tahanan? Ang tanong na iyon ay gumising sa akin. Ligtas? Hindi. Ang bahay ko ay naging pugad ng mga ahas. Isang malamig na determinasyon ang biglang bumalot sa akin. Hindi ito ang oras para magalit. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para mag-isip, para mabuhay. Huwag niyo pong sasabihin sa kanya, mabilis kong sabi. Pagbalik natin doon, sabihin niyo sa amin na ang bata ay isang malusog na lalaki at perpekto ang lahat. Wala nang iba. Huwag ninyong babanggitin ito. Tinitigan ako ni Dr. Santos ng matagal, sinusuri ang aking mukha. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Naiintindihan ko po. Bumalik ako sa silid ng ultrasound. Ang aking mga binti ay nanginginig, ngunit ang aking mukha ay kalmado. Ngumiti ako kay Lorna at hinalikan siya sa noo. Ayos lang ba ang lahat? Nag-aalalang tanong niya. Perpekto, sagot ko. Ang salita ay lasang-lason sa aking dila. Magkakaroon tayo ng isang malusog na anak na lalaki. Umiyak siya, mga luha ng kaligayahan. Samantalang ako, sa loob ko, ay nagsisimula ng magplano. Ang pagtataksil na ito ay hindi magwawakas sa aking pagkatalo. Ito ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. Pag-uwi namin mula sa ospital, ang bawat sulok ng aming bahay ay tila sumisigaw ng kasinungalingan. Ang mga larawan namin ni Lorna sa dingding, ang mga muebles na pinili niya, ang kama kung saan kami natutulog, lahat ay bahagi ng isang malaking panloloko. Habang si Lorna ay masayang nag-uusap sa telepono, ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan na magkakaroon kami ng anak na lalaki. Ako naman ay pumasok sa aking opisina at isinara ang pinto. Ito na ang aking kanlungan, ang aking war room. Ang unang taong tinawagan ko ay si Attorney Ramon Garcia. 30 taon na kaming magkaibigan. Siya ang aking abogado, ang aking kumpare, ang taong nakakaalam ng lahat ng aking mga sekreto sa negosyo. Ramon, sabi ko, ang aking boses ay mababa at seryoso. Kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Narinig niya ang panganib sa aking tono. Walang tanong-tanong. Saan tayo magkikita? Makalipas ang isang oras sa isang tahimik na coffee shop sa Makati, inilatag ko sa kanya ang lahat. Ang resulta ng DNA test, ang aking mga hinala, ang bawat detalye. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Mula sa pag-aalala,
naging pagkabigla at nauwi sa matinding galit para sa akin. Hayop sila ang tanging nasabi niya. Luis, kailangan natin ng pinakamahusay. May kilala ako, ang pangalan niya ay Ricardo David. Ricky kung tawagin. Dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Ngayon, isa na siyang pribadong investigador. Walang kasong hindi niya kayang lutasin. At higit sa lahat, siya ay mapagkakatiwalaan. Kinabukasan habang si Lorna ay nasa kanyang prenatal yoga class, isang perpektong dahilan para makipagkita kay Marco, nakipagkita ako kay Ricky David. Ang kanyang opisina ay simple lang, walang anumang palamuti. Siya ay isang lalaking nasa edad na, may mga matang tila nakikita ang lahat, at may mga kamay na sanay sa paghawak ng katotohanan, gaano man ito kapangit. Inilahad ko sa kanya ang buong kwento. Nakikinig lang siya, tumatango paminsan-minsan, habang nagsusulat sa isang maliit na kwaderno. Nang matapos ako, isa lang ang sinabi niya. Ginoong Reyes, kailangan ko ng lahat. Bank statements, credit card records, mga log ng pagpasok at paglabas sa opisina, lahat na magpapatunay sa kanilang mga galaw. Sa gabing iyon, nagsimula ang aking sariling investigasyon. Nagkulong ako sa aking opisina, sinabi kong marami akong trabaho. Sa harap ng aking computer, pinuksan ko ang mga corporate credit card statements. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang nag-i-scroll ako sa mga listahan ng gastos. At doon, natagpuan ko ito, Nobyembre. Noong nakaraang taon, nasa Cebu ako para sa isang malaking real estate summit. 3 araw akong nawala. Naalala ko pa ang tawag ni Isabel na nasa isang bakasyon kasama ang mga kaibigan. Ibig sabihin, mag-isa si Marco sa Maynila. Tiningnan ko ang statement. Nobyembre 14, isang charge sa The Peninsula, Manila. 45,000 piso nakatala bilang Client Entertainment, Harper Prospect Dinner, Nobyembre 15. Isang charge naman sa isang mamahaling steakhouse sa BGC. 20,000 piso, nakatala bilang Client Follow-up, Harper. Ang pamilyang Harper, iyon ang pangalang ginamit ni Marco sa aming hapunan ilang linggo na ang nakalipas. Ang pamilyang mula sa Cebu na di umano'y kanyang nililigawan para sa isang proyekto. Isang proyekto na hindi kailanman natuloy dahil wala naman talagang proyekto. Isang kasinungalingan, tiningnan ko ang mga log ng pagpasok sa gusali ng aming opisina. Nobyembre 14, umalis si Marco ng 3:00 ng hapon. Nobyembre 15, hindi siya pumasok. 2 araw na nawawala. 2 araw na ginugol niya sa isang mamahaling hotel. Habang ako ay nagtatrabaho para sa kinabukasan ng aming pamilya. Sunod kong tiningnan ang credit card ni Lorna, Nobyembre 14 hanggang 16. Walang anumang gastos, walang hotel, walang restaurant, walang spa. Naalala ko ang sinabi niya sa akin. Magkakaroon daw siya ng spa weekend kasama ang kanyang mga kaibigan. Isa na namang kasinungalingan. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Disyembre, Enero, Pebrero. Ang pattern ay malinaw na malinaw. Sa tuwing ako ay wala sa bayan, sa tuwing si Isabel ay abala sa kanyang trabaho, doon sila kumikilos. May charge sa Shangri-La sa Mactan noong ako ay nasa Davao. May charge sa isang resort sa Batangas noong si Isabel ay nasa isang medical mission. Maingat sila. Itinatago nila ang kanilang mga gastos bilang business expenses. Gumagawa sila ng mga alibi, mga book club, mga late night work, mga client dinner, pero hindi sila sapat na maingat. Gumawa ako ng isang spreadsheet. Inilagay ko ang lahat, mga petsa, mga hotel, mga halaga. Ang bawat kasinungalingan ay may katapat na resibo. Ang bawat pagtataksil ay may katumbas na transaksyon sa bangko. Habang tinitingnan ko ang screen, ang sakit sa aking puso ay napalitan ng isang malamig na galit. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Hindi ito isang bugso ng damdamin. Ito ay planado. Ito ay kalkulado. At ang sanggol na ipinaglihi noong Nobyembre ay bahagi ng kanilang masamang plano. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang text mula kay Lorna. Tapos na ang appointment ko, pauwi na ako. Gusto mo ba ng Thai food? Alam kong paborito mo yon. Kasama pa ng isang smiley face, tinitigan ko ang mensahe, ang kaswal na pagmamahal, ang perpektong pagpapanggap
Nag-type ako ng sagot. Sige, kahit ano, ingat ka. Pagkatapos binuksan ko ang isang bagong dokumento at sinimulang i-type ang lahat ng ebidensya. Ang bawat piraso ng katibayan na magpapatunay hindi lang sa pagtataksil nila, kundi sa lalim ng kanilang panluloko sa akin at sa aking anak. Lumipas ang 3 araw, 3 araw ng pagpapanggap, ngumingiti ako sa hapagkainan, pinupuri ko ang luto ni Lorna. Kinakamusta ko ang araw ni Marco sa opisina. Bawat salita, bawat kilos ay bahagi ng isang dula-dulaan. Sila ang mga direktor at ako ang walang kamalay-malay na bida. Ngunit sa likod ng aking mga mata ang bawat ngiti nila ay parang isang sundang na tumatarak sa aking likod. Isang hapon habang nag-iisa ako sa aking opisina, tumawag si Ricky, ang investigador. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may bigat na nagsasabing may importante siyang sasabihin. Luis, sabi niya, kailangan nating magkita ngayon na. At dapat umupo ka pagdating mo rito. Ang 10 minutong biyahe papunta sa kanyang opisina ay parang walang katapusan. Ang bawat paghinto sa trapiko ay nagpapataas ng aking kaba. Ano pa ba ang maaari niyang matuklasan? Hindi pa ba sapat ang sakit ng katotohanang alam ko na? Pagdating ko sa kanyang opisina, nakita ko ang mga folder na nakakalat sa kanyang mesa. Tumingin siya sa akin nang may seryosong mukha. Umupo ka, Luis. Binuksan niya ang unang folder at nagsimulang maglabas ng mga litrato, mga colored picture, may petsa at oras. Bawat isa ay isang pagsabog sa aking dibdib. Ang unang litrato, ang silver na Mercedes ni Lorna nakaparada sa parking lot ng isang kilalang hotel. Sa tabi nito, ang itim na Audi ni Marco. Ang sumunod na litrato. Silang dalawa naglalakad papasok sa hotel. Ang kamay ni Marco ay nasa likod ni Lorna, habang ang mukha ni Lorna ay nakaharap sa kanya nakangiti. Ang pangatlong litrato, isang halik. Hindi isang simpleng halik, isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na nagsasabing sanay na sila sa isa't isa. Kuha ito 2 araw na ang nakalipas, paliwanag ni Ricky, ang kanyang boses ay kalmado. Habang ikaw ay nasa site ng BGC project, hindi ako makahinga, ang mga litrato ay nagpatuloy sa loob ng elevator. Ang kamay ni Marco ay nasa buhok ni Lorna, ang katawan ni Lorna ay nakadikit sa kanya, sa kabila ng kanyang malaking tiyan. Pagkatapos, sa pasilyo ng hotel, binuksan ni Marco ang pinto ng isang kwarto. Pumasok si Lorna. Sumunod si Marco, at ang pinto ay nagsara. Isang resibo mula sa hotel ang kasunod na ipinakita ni Ricky. Ang bayad ay nasa Corporate American Express card. Nakapangalan kay Marco M. Donovan, nakatala bilang Client Entertainment. Ito ay embezzlement, sabi ni Ricky, paggamit ng pondo ng kumpanya para sa personal na gastos. Isang mabigat na krimen. Tinitigan ko ang mga litrato. Ang sakit ay napalitan ng pagkasuklam. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kawalang hiyaan. Ang paggamit sa aking pinaghirapan para punduhan ang kanilang pagtataksil. Mayroon pa, sabi ni Ricky, at binuksan niya ang isa pang folder, mas makapal kaysa sa nauna. Nagsagawa kami ng malalim na background check kay Lorna Reyes. Huminga siya ng malalim. Luis, si Lorna Reyes ay hindi umiiral bago ang taong 2019. Tumingin ako sa kanya, hindi maintindihan. Ang ibig kong sabihin, paglilinaw ni Ricky, ay literal. Walang credit history, walang record ng trabaho, walang address. Para siyang isang multo na biglang lumitaw sa taon bago kayo nagkakilala. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa akin. Hindi iyan normal, hindi iyan posible. Inilabas niya ang isang dokumento, isang death certificate. Opisyal mula sa estado ng Texas sa Amerika. Pangalan, Lorna Marie Bennett. Petsa ng kamatayan, Hunyo 8, 2014. Dahilan, aksidente sa sasakyan. Ang aking asawa, ang babaeng kasama ko sa bahay, sa loob ng 5 taon, ay ginagamit ang pangalan at pagkatao ng isang babaeng 12 taon ng patay. Ang mundo ko ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang kasal namin, ang aming mga alaala, lahat ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan. Ang lisensya ng aming kasal,
pirmado gamit ang isang ninakaw na Social Security number. Baka hindi man lang legal ang aming pagsasama. Sino siya? Ang tanong na namutawi sa aking mga labi. Ang aking boses ay isang mahinang bulong. Sino ang tunay niyang pagkatao? Iyan ang inaalam namin ngayon, sagot ni Ricky. Pero ang ganitong klase ng panloloko, Luis, profesional ang gumawa nito. Hindi ito ang unang beses niya. Sigurado ako diyan. Habang pauwi ako, ang aking isipan ay lumilipad. Ang gabi na nakilala ko siya sa isang charity auction. Ang kwento niya na bagong lipat lang siya sa Maynila para magsimula muli matapos ang isang masamang relasyon. Lahat kasinungalingan, bawat salita, bawat ngiti, bawat yakap. Pinili niya ako, inaral niya ako. Alam niya ang tungkol sa aking pera, sa aking kalungkutan, sa aking kahinaan. Hindi ako nakahanap ng pag-ibig. Ako ay naging biktima ng isang mangangaso, isang profesional na mandaragit na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha at isang ninakaw na pangalan. At ang tanong na bumabagabag sa akin ay, ano pa ang kanyang nagawa sa kanyang nakaraan? Hindi ko na kinailangang maghintay ng matagal para sa sagot sa aking tanong. Kinabukasan, tumawag muli si Ricky. Ang kanyang boses ay mas mabigat, mas madilim kaysa dati. Luis, may nahanap kami, isang tugma. Ang asawa mo, o kung sino man siya, ay ikinasal na dati. Huminto siya sandali, tila nag-aalangang magpatuloy. Ang pangalan ng lalaki ay Richard Piton at siya ay namatay noong 2013. Bumalik ako sa opisina ni Ricky. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mesa ay parang isang murder board sa isang pelikula. Mga dokumento, mga litrato, mga timeline na magkakakonekta. Richard Piton, simula ni Ricky habang itinuturo ang litrato ng isang lalaking nasa edad na may mabait na mga mata at kulay pilak na buhok. Sa isang iglap, nakita ko ang aking sarili sa kanya. Isang commercial real estate developer sa Austin, Texas. Ang kanyang yaman, halos $8 milyong nang siya ay mamatay. Inilabas ni Ricky ang isang marriage license. Ikinasal siya kay Linda Bowman noong Enero 2011. Isa na namang peking pangalan. Nagkakilala sila sa isang charity function noong 2010, 6 na buwan matapos mamatay sa cancer ang kanyang asawa. Ang pagkakatulad ay nakakakilabot. Isang mayamang byudo na nalulumbay, isang mas batang babae na biglang pumasok sa kanyang buhay. Isang perpektong target. Lahat kasinungalingan, bulong ko. Lahat kasinungalingan, pagsang-ayon ni Ricky. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang medical report. 1 taon matapos ang kanilang kasal, nagsimulang magkasakit si Richard. Pananakit ng ulo, pagkahilo, pananakit ng mga kaso-kasuan. Matinding pagod, huminto siya at tumingin sa akin. Pamilyar ba, Luis? Ang mga sintomas, ang aking mga sintomas. Ang mga sintomas na sinabi ng doktor ko na dahil lang sa stress at kapagod sa trabaho. Ang kanyang doktor ay nagreseta ng gamot para sa anxiety, pagpapatuloy ni Ricky. Ang mga blood test niya ay laging bumabalik na normal. Walang makitang mali. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko. Kahit nasa loob-loob ko, alam ko na ang sagot. Namatay siya 18 buwan matapos silang ikasal. Pebrero 2013, ang nakasulat sa kanyang death certificate, atake sa puso at acute organ failure. Huminga ng malalim si Ricky bago sabihin ang pinakamahalagang detalye. Ipinag-utos ni Linda o Michelle na i-cremate siya sa loob ng 48 oras. Walang autopsy, walang pangalawang opinyon. Mabilis niyang tinapos ang lahat. Ang pera, ang $8 milyong, napunta lahat kay Michelle. Ang kapatid na babae ni Richard, si Amanda, ay sinubukang labanan ito sa korte. Ngunit sa huli, nakipag-ayos si Michelle. Tumanggap siya ng $5 milyong at pagkatapos, naglaho na parang bula, kinuha ni Ricky ang kanyang telepono. Nakausap ko si Amanda. 12 taon na siyang naghihintay na may maniwala sa kanya. Gusto kanyang makausap. Pinindot niya ang speakerphone. Isang boses ng babae ang narinig ko. Pagod ngunit puno ng determinasyon. Ginoong Reyes? Ako si Amanda Peton. Sinabi sa akin ni Ginoong David
na ikaw ang kasalukuyang asawa ng babaeng pumatay sa aking kapatid. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Pumatay. Ikinalulungkot ko ang tanging nasabi ko. Tinawagan ako ni Richard 2 linggo bago siya mamatay. Pagpapatuloy ni Amanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Sinabihan ko siyang pumunta sa ospital, pero kinumbinsi siya ni Linda na stress lang yon. Huminto siya at narinig ko ang kanyang paghikbi. Ginoong Reyes, may isang mahalagang tanong ako. Ang asawa mo ba? Binibigyan ka ba niya ng mga bitamina araw-araw? Ang sahig sa ilalim ng aking mga paa ay tila gumuho. Opo, sagot ko. Huwag na huwag mo nang iinumin ang anumang ibibigay niya sa iyo, mariing sabi ni Amanda. Hindi pagkain, hindi inumin, wala. At para sa awa ng Diyos, huwag kang papayag na i-cremate ka niya. Nang matapos ang tawag, ang opisina ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Luis, nagsalita si Ricky, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang hatol. Ang mga sakit ng ulo mo, kailan sila nagsimula? Mga 3 buwan na ang nakalipas. Siguro. Kailan mo in-update ang iyong life insurance? Tinitigan ko siya. Enero, hiniling ni Lorna na idagdag ko siya para daw sa bata. Magkano? 300 milyong piso. Tumayo si Ricky. Kailangan nating kumuha ng toxicology screen ngayon din sa isang pribadong laboratorio, lihim. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. At Luis, itigil mo na ang pag-inom ng anumang ibinibigay niya simula ngayon. Tumango ako ngunit ang aking isipan ay nasa litrato ni Richard Peton, 58 taong gulang, mapagtiwala, patay. Isang malamig at matigas na katotohanan ang tumagos sa aking buong pagkatao. Hindi ako may sakit, pinapatay nila ako. Ang bawat araw ay tila isang mabigat na pasanin. Ang hangin sa loob ng aming mansyon na dati puno ng halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin ni Lorna, ngayon ay parang may dalang lansa ng kasinungalingan. Ang aking katawan na dati sanay sa pagod ng trabaho at sa pananabik sa buhay ay unti-unti nang hina. Ang mga doktor ay walang makitang tiyak na dahilan. Stress lang iyan, Don Luis, sabi nila. Kailangan niyo lang magpahinga. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may isang tinig na bumubulong, isang tinig na nagsasabing hindi ito ordinaryong karamdaman. May mali, isang malaking kamalian. Ang mga piraso ng ebidensya na aking natipon, ang mga litrato, ang mga bank statement, ang testimonya ng aking pribadong investigador, ay bumuo ng isang larawan ng kataksilan na sumaksak sa aking pagkatao, ngunit ang kahinaan ng aking katawan ay isang palaisipan na hindi masagot ng mga papel na iyon. Isang gabi, habang iniinom ko ang mga bitamina na personal na inihahanda ni Lorna para sa akin, isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang mga salitang, "Inumin mo ito, mahal, para lumakas ka," ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Para bang ang bawat kapsula ay isang maliit na ataol para sa aking buhay. Kinabukasan, gumawa ako ng isang desisyon na magpapabago sa lahat. Hindi ako nagpunta sa ospital ng aming pamilya. Hindi ko tinawagan ng doktor na matagal nang pinagkakatiwalaan ng aming kumpanya. Sa halip, nag-iisa akong nagmaneho patungo sa isang maliit at hindi kilalang pribadong laboratorio sa kabilang panig ng Maynila. Isang lugar na walang nakakakilala sa akin bilang si Luis Alcantara, ang bilyonaryo. Doon, ako ay isang ordinaryong pasyente lamang na humihingi ng tulong. Dala ko ang isang sample ng aking dugo at ihi, pati na rin ang ilan sa mga bitamina na ipinaiinom sa akin ni Lorna. Nanginginig ang aking mga kamay habang ibinibigay ko ang mga ito sa medtech. Gusto kong ipasuri ito para sa lahat ng uri ng lason, sabi ko. Sinisikap na panatilihing matatag ang aking boses. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno ng paghihintay. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Bawat pagtingin ko kay Lorna sa hapagkainan habang masuyo niyang
nilalagyan ng pagkain ang aking plato ay isang pagsubok sa aking kakayahang magpanggap. Nakikita ko na hindi lang ang asawa ko, kundi isang estranghero na may madilim na sikreto. Nakikita ko si Marco, ang aking manugang, ang asawa ng aking kaisa-isang anak, na tumitingin sa akin na may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang nasa likod ng pag-aalalang iyon ay isang matinding pagkainip. Pagkainip na ako'y mawala na. Isang hapon, habang ako'y nag-iisa sa aking silid-aklatan, tumunog ang aking personal na telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot ko ito. Ang boses sa kabilang linya ay profesional at malamig. Siya ang pinuno ng Toxicology Department ng laboratorio. Mr. Reyes, sabi niya, gamit ang peking pangalan na ibinigay ko, natanggap na po namin ang resulta ng inyong toxicology report. Huminga ako ng malalim. Ano ang nakita ninyo? Tanong ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at pagkatapos, binitawan niya ang salitang babago sa aking buhay magpakailanman. May nakita kaming mataas na antas ng colchicine sa inyong sistema, colchicine. Hindi pamilyar sa akin ang pangalang iyon. Ano iyon? Ito po ay isang gamot para sa gout pero sa mataas na dosis. Isa itong mabagal ngunit epektibong lason. Ang mga sintomas nito, pagkahilo, pagsusuka, panghihina ng katawan, pagkalagas ng buhok, ay madaling mapagkamalang sintomas ng natural na sakit, lalo na sa isang taong may edad na. Napaupo ako sa aking silya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na, ang unti-unti kong panghihina, ang pag-aalala ng lahat. Ang mga bitamina, ito pala iyon. Hindi lang ako ninanakawan, hindi lang ako niloloko. Plano nila akong patayin, dahan-dahan, walang bakas, isang perpektong krimen. At doon ko nakita ang kabuuan ng kanilang plano, ang aking yaman na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. At ang mas nakakagimbal, ang aking life insurance. Naalala ko ilang buwan lang ang nakalipas, kinumbinsi ako ni Lorna na kumuha ng bagong pulisya na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Siya at si Isabel ang mga benepisyaryo. Ngunit sa pagkawala ko at sa pag-aasumi ni Marco sa kumpanya sa pamamagitan ni Isabel, ang lahat ng iyon, lahat ng aking pinaghirapan, ay mapupunta sa kanila. Ang 1.13 bilyong piso, iyon pala ang halaga ng aking buhay. Napatingin ako sa labas ng bintana sa malawak na hardin na minsan ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon para itong isang magandang kulungan kung saan ako ay dahan-dahang pinapatay. Ang aking takot ay napalitan ng isang malamig na galit. Hindi ako papayag, hindi ako mamamatay ng ganito. Lalaban ako. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Paano ko sasabihin sa aking anak? Paano ko sasabihin kay Isabel na ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ay isa palang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tuklawin kaming dalawa? Paano ko sasabihin sa kanya na ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina ay ang mismong naglalagay ng lason sa pagkain ng kanyang ama? Pinatawag ko si Isabel sa isang lumang bahay na pag-aari ng aming pamilya sa Tagaytay. Isang lugar na malayo sa mga matang mapanuri at mga taingang nakikinig sa aming mansyon. Habang hinihintay ko siya sa veranda, tanaw ang lawa ng Taal, bumalik sa aking isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan. Siya ang aking prinsesa, ang aking kaisa-isang yaman na higit pa sa kahit anong pera. At ngayon, kailangan kong wasakin ang kanyang mundo para lang mailigtas ang aming mga buhay. Dumating siya na may ngiti sa labi. Itay, bakit po biglaan ang pagpapatawag ninyo? Na-miss ko tuloy ang yoga class ko, biro niya. Ngunit nang makita niya ang seryosong mukha ko, ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Itay, may problema po ba? Pinaupo ko siya at walang paligoy-ligoy, inilatag ko ang lahat sa mesa. Ang mga litrato ni Marco at Lorna, ang mga dokumento mula sa bangko na nagpapakita ng malakihang paglilipat ng pondo. At ang pinakamasakit sa lahat, ang toxicology report. Habang nagsasalita ako, pinanood ko ang bawat pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng hindi paniniwala.
Hindi. Hindi po totoo iyan, Itay, nanginginig niyang sabi. May nagkamali lang siguro, hindi iyan magagawa ni Marco ni Tita Lorna. Ngunit habang ipinapakita ko ang bawat piraso ng ebidensya, ang kanyang pagtanggi ay unti-unting gumuho. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata nang makita niya ang mga litrato ng kanyang asawa at madrasta na magkayakap sa isang paraan na hindi maipagkakamali. Nakita ko ang takot nang ipaliwanag ko ang tungkol sa lason at pagkatapos, ang sakit at takot ay napalitan ng mga luha. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pighati, ng pagkakanulo ng isang pusong winasak ng mga taong pinakamamahal niya. Niyakap ko siya ng mahigpit, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit, habang ang sarili kong puso ay nadudurog para sa kanya. Matapos ang ilang sandali na tila walang katapusan, tumigil siya sa pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at nang tumingin siya sa akin, wala na ang babaeng mahina at puno ng sakit. Ang nakita ko sa kanyang mga mata ay isang bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon at galit. Ano ang gagawin natin, Itay? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng lamig na hindi ko pa narinig mula sa kanya kailanman. Doon, sa harap ng payapang lawa ng Taal, pinalangkas namin ang aming paghihiganti. Hindi sapat na kasuhan sila. Hindi sapat na ikulong sila. Ang ginawa nila ay hindi lang krimen laban sa batas, kundi isang krimen laban sa aming pamilya, sa aming dignidad. Ang kaparusahan ay dapat kasing sukat ng kanilang kasalanan. Dapat itong mangyari sa harap ng lahat. Sa harap ng lipunang kanilang pinasukan at nilinlang. Ang Ayala Foundation Gala, sabi ko. Gaganapin ito sa susunod na buwan. Nandoon ang lahat. Ang mga pinakamayayamang pamilya, ang mga pinakamakapangyarihang tao sa negosyo, ang media. Iyon ang magiging entablado natin. Nagkatinginan kami ni Isabel. Isang kasunduan ang nabuo sa pagitan namin nang walang anumang salita. Siya ay babalik sa mansyon, magkukunwari siyang walang alam, magpapanggap siyang ang mapagmahal na asawa at ang mabuting anak-anakan. Gagampanan niya ang kanyang papel ng perpekto habang sa likod ng mga ngiti at yakap, kami ay magtitipon ng lahat ng kailangan namin. Bawat dokumento, bawat testimonya, bawat piraso ng ebidensya ay kailangang maging isang bala sa aming arsenal. Ang kalungkutan ni Isabel ay naging kanyang kalasag. Ang aking sakit ay naging aking espada. Ang mag-ama ay muling nagsanib puwersa, hindi para magtayo ng isang negosyo, kundi para wasakin ang mga taong sumira sa aming tahanan. Ang araw bago ang Ayala Foundation Gala ay puno ng kuryente. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay may dalang tensyon. Si Isabel ay isang perpektong aktres. Ang kanyang mga ngiti kay Marco ay kasing tamis ng dati. Ang kanyang paggalang kay Lorna ay hindi nagbago. Samantala, ako naman ay patuloy na nagpapanggap na mahina at walang kamalay-malay. Pinibilang ang mga oras hanggang sa wakas ay mailantad na namin ang katotohanan. Ang aming plano ay nakalatag na. Ang mga dokumento ay handa na. Ang mga video at litrato ay nakasave sa isang USB. Ang lahat ay perpekto, ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Kinagabihan, habang kami ay naghahapunan, biglang napahawak si Lorna sa kanyang tiyan at napasigaw sa sakit. Napaaga ang kanyang panganganak. Naging isang malaking kaguluhan ang lahat. Si Marco sa kanyang papel bilang nag-aalalang asawa ay binuhat siya at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Si Isabel na may maskara ng pag-aalala ay sumunod. Ako ay naiwan sa bahay. Ang aking isip ay naguguluhan. Ano ito? Isa na namang palabas? Isang paraan para makatakas sa aming plano? Tinawagan ko ang aking investigador at pinapunta siya sa ospital para magmatiyag. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang kumpirmasyon. Totoo ang lahat. Isinilang ni Lorna ang isang malusog na sanggol na lalaki, isang buwan bago ang inaasahan. Pumunta ako sa ospital. Ang eksenang nadatnan ko ay parang isang perpektong larawan mula sa isang family magazine. Si Marco ay nakatayo sa tabi ng kama, buong pagmamahal na nakatingin sa sanggol.
Nagpapanggap siyang isang mapagmahal na ama at sa harap ng mga nurse, isang mapagmahal na manugang sa akin. Lolo na po kayo, Don Luis, sabi niya, na may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Isabel ay naroon din, nakatayo sa isang sulok, buong tapang na hinaharap ang sitwasyon. Nakikita ko ang sakit sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na may hawak na anak sa ibang babae, sa kanyang sariling madrasta. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay isang malaking dagok sa aming plano. Hindi namin maaaring isagawa ang paglalantad kung ang isa sa mga salarin ay nasa ospital, ginagampanan ang papel ng isang bagong ina. Mukhang mananalo na naman sila. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na sulok ng ospital, nag-usap kami ni Isabel. Hindi ito ang katapusan, Itay, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Binigyan lang tayo ng pagkakataon para baguhin ang plano. At doon, sa gitna ng amoy ng antiseptiko at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo ng ospital, nabuo ang isang bagong estratehiya. Isang estratehiya na mas matalino at mas tiyak. Hindi na namin sila pagsasabayin, paghihiwalayin namin sila. Si Marco na uhaw sa pagkilala ng lipunan ay tiyak na dadalo sa gala. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong kumatawan sa aming kumpanya, lalo na't ako ay may sakit. Siya ang magiging bida ng gabi, ang tagapagmana ng imperyo ng mga Alcantara. Habang siya ay nasa entablado ng kanyang kasikatan, doon namin siya ibabagsak. Samantala, si Lorna ay mananatili sa ospital, mahina at walang kamalay-malay kasama ang kanyang bagong silang na sanggol. At habang ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa gala, isang hiwalay na grupo ng mga pulis ang tahimik na darating sa kanyang silid. Walang media, walang iskandalo, isang tahimik na pagdakip. Ang pagsilang na dapat sana ay magiging korona ng kanilang panlilinlang ay siya palang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Magkahiwalay silang aakyat sa kanilang trono at magkahiwalay din silang haharap sa kanilang katapusan. Ang plano ay naging mas komplikado, ngunit mas perpekto. Dalawang magkahiwalay na paghuli, isang gabi ng pagtutuos. Ang Rizal Ballroom ng Shangri-La Hotel ay kumikinang. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay liwanag sa daan-daang bisita na pawang nakabihis ng kanilang pinakamagagarang kasuotan. Ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato at ang bulungan ng mga usapan ay lumikha ng isang kapaligiran ng karangyaan at kapangyarihan. Ito ang Ayala Foundation Gala, ang pinakamalaking social event ng taon. At narito sa gitna ng lahat si Marco Sandoval, nakatayo ng may pagmamalaki, tinatanggap ang mga pagbati. Ang bawat ngiti ay isang kasinungalingan. Para sa kanila, siya ang kinabukasan ng Alcantara Corporation. Pinanood ko siya mula sa aking mesa, katabi si Isabel na nanatiling tahimik at kalmado. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso, isang halo ng kaba at pananabik. Ito na ang gabi. Ito na ang katapusan ng kanilang paghahari-harian. Nang tawagin ang aking pangalan para magbigay ng talumpati, dahan-dahan akong tumayo. Bawat hakbang patungo sa entablado ay mabigat. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng ilang kaibigan, alam nila ang aking karamdaman. Nakita ko ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Marco. Akala niya, ia-anunsyo ko na ang aking pagre-retiro at formal na ipapasa sa kanya ang pamumuno. Mali siya. Tumayo ako sa harap ng mikropono at ang buong ballroom ay tumahimik. 200 pares ng mga mata mula sa pinakamaimpluwensyang tao sa Maynila ang nakatutok sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat, sinimulan ko. Ang aking boses ay kalmado. Marami sa inyo ang nag-aalala sa aking kalusugan nitong mga nakaraang buwan at ngayong gabi gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan. Sa isang sinyas ko, isang malaking screen sa likod ko ang umilaw. Ang unang lumabas ay hindi isang corporate logo, kundi isang dokumento. Ang resulta ng DNA test. Marami ang nag-akala na ang ipinagbubuntis ng aking asawang si Lorna ay ang aking magiging anak at tagapagmana. Itinuro ko ang resulta sa screen. Ayon sa siyensya, hindi ito totoo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid.
Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito, hindi pa ako tapos. At kung hindi ko anak ang bata, kanino? Ang sumunod na lumabas sa screen ay isang serye ng mga litrato. Mga litratong kuha sa isang pribadong resort. Si Marco at si Lorna magkayakap, magkahalikan. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga tao ay napatingin kay Marco na ngayon ay namumutla na. Ngunit ang kataksilan ay simula pa lamang, patuloy ko. Sunod-sunod na lumabas ang mga bank statement, ang mga dokumento ng peking kumpanya na ginamit para ilipat ang daan-daang milyong piso mula sa aming kumpanya. Ito ay kwento rin ng pagnanakaw. Pagkatapos, isang lumang litrato ang lumabas. Isang babaeng payat, simple, mula sa isang malayong probinsya. Ito si Lorna Cruz, ang tunay na pagkatao ng babaeng nagpakilala sa akin bilang Lorna de Villa, isang mayamang biyuda, isang kwento ng panlilinlang. Ang bawat revelasyon ay parang isang sampal sa mukha ng mga manonood. Ang kanilang pagkabigla ay halos naririnig, at para sa huling dagok, ipinakita ko ang toxicology report. At higit sa lahat, sabi ko, ang aking boses ay naglalaman na ng lahat ng galit at sakit na kinimkim ko, ito ay isang kwento ng planong pagpatay. Ang unti-unti kong panghihina ay hindi dahil sa katandaan, ito ay dahil sa lason na colchicine na araw-araw na inihahalo sa aking mga bitamina ng aking asawa sa utos ng aking manugang. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom, walang gumagalaw, walang nagsasalita. Si Marco ay nakatayo na parang isang estatwa, ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong takot, at sa sandaling iyon, ang mga malalaking pinto ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation, ang kanilang mga barong ay hindi maipagkakamali. Naglakad sila ng direkta patungo sa kinaroroonan ni Marco. Marco Sandoval, sabi ng isa sa mga ahente, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder, falsification of public documents at syndicated estafa. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga kamera ng media ay kumislap, ang mga tao ay nagsitayuan. Habang isinusubo ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Marco sa harap ng lahat, ang aking mga mata ay nanatili sa kanya. Wala na ang yabang, wala na ang kumpiyansa, isang talunang tao na lamang ang aking nakita. Kasabay nito sa isang tahimik na silid sa ospital, ilang kilometro ang layo, isa pang grupo ng mga pulis ang kumatok sa pinto ng silid ni Lorna. Habang hawak niya ang kanyang bagong silang na anak, ipinaalam sa kanya na siya ay arestado. Ang kanyang pag-arte ay natapos na. Mula sa entablado, pinanood ko ang pagbagsak ng kanilang mundo. Ang aking paghihiganti ay kumpleto na, masakit, madugo at isinagawa sa harap ng lahat. Nawalan ako ng asawa ng manugang at winasak ko ang tiwala ng aking anak sa pag-ibig, ngunit nabawi ko ang aking buhay. Nabawi ko ang aking katotohanan. At iyon, sa gabing iyon, ay sapat na. Huminga ako ng malalim, napakalalim. Sa loob ng mahabang panahon, tila nakalimutan ko na kung paano huminga ng ganito kagaan. Nasa loob kami ng korte, malamig ang simoy ng hangin mula sa aircon, pero ramdam ko ang init ng pawis sa aking mga palad. Katabi ko si Isabel. Mahigpit ang hawak niya sa aking kamay. Ang kamay na ito, na nanginginig noon sa takot, ngayon ay nanginginig na lang sa halo-halong kaba at pag-asa. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang tunog ng mga papel na nililipat ng hukom ang naririnig ko. Bawat kaluskos ng papel parang kulog sa aking dibdib. Tumingin ako sa kabilang dako. Nandoon sila, si Marco at si Michelle o ang babaeng nakilala natin bilang si Lorna. Wala na ang ganda at kinang na dati bumibighani sa amin. Nakayuko si Marco, parang isang basahan na nawalan ng silbi. Si Lorna naman nakatulala. Tila ba hindi pa rin siya makapaniwala na ang lahat ng kanyang planong itinayo sa kasinungalingan ay gumuho na. Gumuho na parang buhangin sa dalampasigan. Tumikhim ang hukom. Ito na ang sandaling hinihintay namin. Nagsalita ang hukom. Ang boses niya ay matatag,
walang halong pag-aalinlangan. Para kay Marco, ang lalaking itinuring kong parang tunay na anak. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng susi ng aming tahanan at ng aming buhay. Ang hatol ay lumabas na. 12 taon, 12 taong pagkakakulong. Napapikit ako. 12 taon sa loob ng selda para pagbayaran ang panloloko, ang pagnanakaw at ang pagtataksil sa tiwalang ibinigay namin. Hindi ko naramdaman ang galit na inaasahan ko. Wala akong naramdamang tuwa. Ang naramdaman ko lang ay lungkot. Lungkot para sa nasayang na pagkakataon. Sana ay ginamit na lang niya ang kanyang talino sa kabutihan, pero huli na ang lahat para sa sana. At sumunod naman si Michelle, si Lorna, ang utak ng lahat ng kasamaang ito. Ang babaeng walang awa na pumatay, hindi lang ng tao kundi ng tiwala ng marami. Ang hatol sa kanya ay habambuhay na pagkabilanggo, reclusion perpetua, wala nang laya. Dito na magtatapos ang kanyang kwento, sa likod ng malamig na rehas. Doon niya uubusin ang nalalabi niyang mga araw, iniisip ang mga buhay na kanyang sinira. Nang marinig ko ang hatol, parang may nabunot na tinik sa aking lalamunan. Napatingin ako kay Isabel. Umiiyak siya, pero alam ko hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Pero, mga kaibigan, hindi lang naman tungkol sa pagpaparusa ang araw na ito. May isang inosenteng buhay na nadamay sa gulong ito, ang sanggol, ang anak ni Lorna. Napatingin ako sa bandang likuran ng korte. Naroon ang kapatid ni Richard Piton. Si Richard, ang unang biktima ni Lorna. Ang lalaking hindi na nakauwi sa kanyang pamilya. Napakalaki ng puso ng kapatid ni Richard. Sa halip na magtanim ng galit sa dugo ng babaeng pumatay sa kanyang kapatid, pinili niyang pairalin ang pagmamahal. Legal niyang inampo ng bata. Nakita ko kung paano niya karga ang sanggol, mahigpit, puno ng pag-iingat. Ang batang yon na walang kamuwang-muwang sa kasalanan ng kanyang ina ay magkakaroon ng bagong pangalan. Magkakaroon siya ng bagong ama. Lalaki siya na puno ng pagmamahal, malayo sa anino ng kasamaan ng kanyang tunay na ina. Ito ang hustisya ng Diyos. Ang kasamaan ay tinatapatan ng kabutihan. Ang kamatayan ni Richard ay nagbunga ng bagong buhay para sa batang ito. Napaluha ako nang makita kong ngumiti ang bata habang hinihili ng kanyang bagong ama. May pag-asa. Laging may pag-asa. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unti bumalik ang kulay sa aming tahanan. Si Luis at si Isabel, unti-unti kaming bumabangon. Hindi ito naging madali. May mga gabi pa rin na nagigising ako, naaalala ang lamig ng baril, ang takot na baka hindi na ako sisikatan ng araw. May mga pagkakataon na kapag may kumatok sa pinto, bigla akong kinakabahan. Pero sa tulong ng Diyos at sa pagmamahal namin sa isa't isa ni Isabel, nalalampasan namin ang bawat takot. Inayos namin ang aming bahay, pinalitan namin ang mga kandado, naglagay kami ng mas maayos na gate, pero higit sa lahat, inayos namin ang aming mga puso. Bumalik kami sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa amin. Ang pagkakape sa umaga habang pinapanood ang pagsikat ng araw, ang pagdidilig ng mga halaman sa hardin, ang pakikinig sa radyo tuwing hapon, ang pera na nawala, malaki. Daan-daang libong piso din iyon. Masakit isipin. Pinaghirapan namin iyon ng maraming taon. Pero pera lang yon. Ang mahalaga, buhay kami. Ang mahalaga, magkasama pa rin kami ni Isabel. Ang mahalaga, natuto kami. At dahil dito, nagdesisyon ako. Hindi pwedeng manatili na lang sa akin ang kwentong ito. Kailangan itong malaman ng iba. Kailangan itong marinig ng mga kapwa ko matatanda, ng mga lolo at lola na tulad ko. Kaya't heto ako ngayon, nakaupo sa harap ng mikropono ng programang Kwento ni Lolo. Huminga muli ako ng malalim bago magsalita. Gusto kong damahin ninyo ang bawat salitang bibitawan ko. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ko. Ako po si Luis, isang lolo tulad ninyo. Isang simpleng tao na muntik nang mawalan ng lahat dahil sa sobrang pagtitiwala. Tumingin ako sa kawalan tila kinakausap ko kayo ng harapan. Mga kaibigan, mga kapwa ko senior citizen, makinig po kayo sa akin. Alam ko ang pakiramdam ng nag-iisa, alam ko ang pakiramdam na gusto nating magkaroon ng kausap. Minsan,
Sa sobrang lungkot natin, sa sobrang pananabik natin sa atensyon, nagiging bulag tayo, nagiging madali tayong target ng mga masasamang loob. Si Marco, si Lorna, ginamit nila ang kahinaan ko, ginamit nila ang kabutihan ng loob ko para abusuhin ako. Pinaniwala nila ako na sila ay pamilya. Pinaniwala nila ako na nandyan sila para tumulong. Tumigil ako sandali. Pinigilan ko ang pagpiyok ng aking boses. Huwag po kayong basta-basta magtitiwala. Iyan ang unang aral. Kahit gaano pa katamis ang dila, kahit gaano pa kaganda ang mga pangako, kilatisin ninyong mabuti ang mga taong pinapapasok ninyo sa inyong buhay at sa inyong tahanan. May tinatawag tayong kutob. Yung pakiramdam sa tiyan mo na parang may mali. Yung boses sa likod ng utak mo na bumubulong na mag-ingat ka. Huwag ninyo itong babaliwalain. Huwag, dahil madalas ang kutob na iyan ay ang Diyos na bumubulong sa atin. Ito ang kanyang paraan para ilayo tayo sa kapahamakan. Kung nakinig lang sana ako sa kutob ko noon, kung hindi ko sana pinansin ang matatamis na salita ni Lorna, baka hindi kami umabot sa ganito. At isa pa, Fakla, dagdag ko, habang inaalala ang sandaling nakatutok ang baril sa akin. Huwag tayong mahihiyang humingi ng tulong sa mga anak natin, sa mga kamag-anak o sa mga otoridad. Hindi kahinaan ang paghingi ng saklolo. Ang mga manloloko ang gusto nila ay ilayo tayo sa ating pamilya para wala tayong matakbuhan. Huwag ninyong hayaang mangyari iyon. Napangiti ako ng mapait pero may halong ginhawa. Pero higit sa lahat, manalig kayo sa Diyos sa mga oras na akala ko ay katapusan ko na noong wala na akong magawa kundi ang pumikit at maghintay ng putok ng baril. Siya ang kumilos. Ang awa ng Diyos ang nagligtas sa akin. Gumawa siya ng paraan kung saan akala ko ay wala na. Hindi natutulog ang Diyos, mga kaibigan. Nakikita niya ang lahat. At sa huli ang katotohanan ay laging lilitaw. Ang hustisya ay laging mananaig. Tinapos ko ang aking kwento sa radyo ng may magaan na pakiramdam. Paglabas ko ng istasyon ng radyo, nandoon si Isabel. Naghihintay. Nakangiti siya. Ang ngiting iyon ang pinakamagandang bagay sa mundo para sa akin. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Kulubot na ang aming mga balat. Mabagal na ang aming lakad. Pero buhay kami. Tumingala ako sa langit. Maaliwalas ang panahon. Ang asul na langit ay tila nangangako ng isang payapang bukas. Ang bangungot ay tapos na. Ang mga sugat ay naghihilom na. Marami man kaming nawala. Mas marami pa rin kaming natira. Nariyan ang aming buhay, nariyan ang aming pagmamahalan, at nariyan ang Diyos na hindi kami pinabayaan. Ito ang aming bagong simula, isang simula na mas maingat, mas matatag, at mas puno ng pasasalamat. Ako si Lolo Luis, at ito ang kwento ng aking buhay, isang paalala na habang may buhay may pag-asa, at habang may Diyos, hindi tayo kailanman nag-iisa. Salamat. Maraming salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong lahat.